Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakahuling update sa ating panahon, particular tungkol sa Bagyong Pepito na kasalukuyang binabantayan. Sa video na ito, ating tatalakayin ang kasalukuyang lagay ng bagyo at ang mga apektadong lugar sa bansa. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang bell button para maging updated sa mga susunod na weather forecasts. Si Bagyong Pepito ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility noong alas 8 ng gabi kahapon bilang isang severe tropical storm. Sa kasalukuyan, ang bagyong ito ay mabilis na lumalakas at tinatayang magiging typhoon sa mga susunod na oras. Isa sa mga dahilan ng mabilis nitong paglakas ay ang favorable conditions ng karagatang nasa silangan ng bansa na siyang nagpapabilis sa intensification ng bagyo. Sa kasalukuyan, ang Bagyong Pepito ay dumadaan sa isang rapid intensification phase, kaya't inaasahan natin na tataas ang lakas nito sa mga susunod na araw. Ayon sa forecast ng PAGASA, posibleng magpalakas pa si Bagyong Pepito at maging super typhoon bago ito maglandfall sa Bicol Region o kaya'y makalapit ang mata ng bagyo sa bahagi ng Eastern Visayas at Bicol Region sa darating na Sabado. Ang mga apektadong lugar ay makakaranas ng matinding epekto mula sa bagyo, kaya't patuloy ang ating pag-iingat. Habang patuloy ang paglapit ni Bagyong Pepito, inaasahan na ang mga sumusunod na lugar ay makakaranas ng malalakas hanggang sa matitinding pag-ulan sa mga lugar tulad ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar. Samantala, ang mga lalawigan naman ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Samar, Leyte at Biliran ay makakaranas ng moderate to heavy rains. Ang mga lugar na ito ay ipinag-iingat laban sa pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung patuloy na lumalapit si Bagyong Pepito. Pagdating ng Sabado, inaasahan na magiging pinakamalapit ang Bagyong Pepito sa kalupaan at ito ay posibleng magdulot ng intense to torrential rains sa mga lugar tulad ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, samantala sa mga lugar naman ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar makakaranas ng heavy to intense rains. Magiging banta sa mga nabanggit na lugar ang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't patuloy ang pag-iingat at paghahanda. Ang mga probinsya naman ng Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino, Masbate, Romblon, Samar, Biliran, Leyte at Eastern Samar ay makakaranas ng moderate to heavy rains. Ayon sa mga forecast, may posibilidad na magbago ang landfall track ni Bagyong Pepito. Kung ang high pressure area sa itaas ng bagyo ay lalakas, posibleng magbago ang direksyon nito at mag-target ng Central Luzon o Northern Luzon. Kung patuloy namang tatagilid ang bagyo at magpatuloy ang magandang kondisyon sa dagat, posibleng dumaan ito sa Bicol Region, Eastern Samar, at ilang bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang Calabar Zone, Mimaropa, at posibleng makaapekto rin sa Metro Manila at Western Central Luzon. Dahil sa lakas at bilis ng pagbabago ng panahon, mahalaga ang paghahanda. Pinapayuhan ang mga residente sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Siguraduhin na ligtas ang mga gamit at maging alerto sa mga pagbabago sa panahon. Patuloy ang monitoring ng mga weather agencies, kaya't manatiling updated at sundin ang mga abiso mula sa mga lokal na awtoridad. Bagyong Pepito ay patuloy na lumalakas at nagiging mas malakas habang papalapit sa kalupaan. Laging maging handa at mag-ingat, lalo na sa mga apektadong lugar. Kung nais mong maging updated sa mga susunod na weather updates, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin ang bell button para sa mga bagong videos. Maraming salamat sa panonood at maging ligtas po tayong lahat.